Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapanalig. Nako, it's Saturday. Happy Saturday mga kapanalig. Ako po inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na ang mga nakatutok sa ating Facebook Live ng DZRV846 at Kapanalig Community. At gusto ko lang din pong batiin ang mga nakatutok naman sa ating mga talapihitan ngayong hapon sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At syempre sa ating Veritas TV Sky Cable Channel 211. Kumusta ka naman, pare ko? Yan, okay naman. At pinipilit maging okay sa lahat ng mga pinagdaraanan natin sa buhay. Kaya ikaw kapanalig na may pinagdaraanan na nakikinig ngayon, sana po kalimutan mo na ang problema, huminga ng malalim kung mabigat na ang nararamdaman para at least alam mo yun, nakakagaan kasi ng pakiramdam yung marunong ka mag-inhale, exhale. Tama. At syempre, wag po natin kalimutang ipagdasal ang lahat ng ating mga worries upang magkaroon tayo ng kapanatagan. Kaya naman kapanaliga, sa loob ng isang oras, sana po mapawi po namin ang inyong problema dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong hapon at excited po kaming ipakilala sa inyo, lalo na po yung mga kapanalig natin na listener na wala po mga social media at talaga nakatutok lang po sa kanilang mga talapihitan. Excited po kaming ipakilala sa inyo ang ating special guest ngayong hapon. Dahil mga kapanalig, siya po isang certified kapanalig member ng ating community at panigurado po kami na marami po siyang maibabahagi para sa ating lahat. Tama, pare ko. At upang umpisahan ang ating programa, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayin niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Galatians chapter 6 verse 10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapanalig Hour. At eto na nga mga kapanalig, para umpisahan po ang ating programa ngayong hapon dito sa Kapanalig Hour. Naku, maganda po ang ating pag-uusapan. Buong pusong naglilingkod sa Panginoon. At ang ating makakakwentuhan mamaya ay talaga namang certified kapanalig, ang member ng ating kapanalig community. Mamaya-maya mga kapanalig ay makikilala nyo na siya live via Zoom. Yes, at sa mga kapanalig naman po na hindi po nakapanood last Saturday or nakapakinig sa ating programang Kapanalig Art, maaari niyo pong balikan ang ating programa sa ating YouTube channel. Search lang po ang Kapanalig Community. At ang special guest naman po natin last Saturday, si Sister Josephine Nazaire. At ang pinag-usapan po natin noon, ang pagmamalasakit sa kapwa. Nako, medyo madamdamin ang ating naging kwentuhan last time. Ngayon kaya, ano kaya ang ating magiging kwentuhan kasama si Kapanalig? Maya-maya mga kapanalig ay makikilala nyo na po siya sa aming pagbabalik. At kami po ay nagbabalik mga kapanalig. Magandang hapon po sa mga kakabukas malamang ng kanilang mga talapihitan. Ayan, kamusta po kayo kapanalig? Sana po masaya po kayo ngayong hapon na narinig na naman po kami ngayong Sabado. At syempre kayo po ay masaya dahil ito na nga po, magtatapos na naman po ang buwan ng Setyembre. Tama. Naku, pare ko, napakabilis ng ng araw. Yes, totoo yan. At kaya po nabanggit po namin dahil iimbitahan po namin kayo mamaya sa ating Kapanalig Day. Pero mamaya na po ang announcement po na yan. Pero ang mga kapanalig po natin na nakatutok po sa ating mga social media accounts, batiin po muna natin bago tawagin ang ating special guest ngayong hapon. Magandang hapon kay unang-una na dyan si Sister Amor Mantele. Magandang hapon po live na nakikinig sa Cavite. Magandang hapon po sa mga taga Cavite and Bulacan at syempre sa
Caloocan City. Kung ikaw kapanalig, merong load ngayong hapon, ako mag-text ka na po sa ating text line 0918-837-4827. Ulitin ko po kapanalig, 0918-837-4827. Ako, tawagin na po natin ang ating special guest ngayong hapon. Isa din po siyang aktibo sa kanilang parokya. Please welcome Sister Constancia Angeles. Magandang hapon, Sister Constancia. Magandang hapon sa inyong dalawa, Sister Camille and Brother Koy, or Pare Koy, and even to all the technicians of Radio Veritas and our community, Kapanalig community members. Okay. I have some friends or families who are watching right now. Ayan, magandang hapon po Sister Constancia, mayroon po ba kayong gustong batiin bago tayo mag-start sa ating pag-uusapan ngayong hapon? Everybody, lahat ng Kapanalig community members, binabati ko. Sana madagdagan pa tayo. Yes, amen. Ito po, Sister Constancia, gaano na po kayo katagal bilang isang miyembro ng Kapanalig community? Officially, siguro, Sister Camille, I would say siguro 2016 yan kasi my ID says 16 something. But then I'm not that sure of that. Pero what I'm sure of is baka hindi pa kayo pinapanganak na dalawa, nakikinig na ako sa Radio Veritas. Kasi since the time of Miss Nova Villa and Sir Orly Ponsalan, yung Taboneknek, and Mr. Bert Canyaveral, yung pinalitan ni Miss Chichi Robles, nakikinig na din ako doon. Tsaka yung Ting Sunday na God Will Make a Way, nakikinig din ako doon kasi yung isang anchor doon, si Ernest Tan, was my classmate sa Ateneo de Manila University during our scholarship as MA students, MA in Guidance and Counseling. Education major in Guidance and Counseling. I just don't know kung nasaan na ngayon si Mr. Ernest Tan, pero he was a very successful seminar and training speaker that time. Si Father Anton naman, nakilala ko siya first. He was a very handsome and debonair, pure energy assistant parish Christian at the Our Lady of Miraculous Medal then in Project 4. I was a guidance counselor in the nearby high school, Zepi Laron Senior High School then. I spent 16 years of my best years in my life as a guidance counselor there. Doon kami nagkakilalang una ni Father Anton. I just don't know if he remembers me, pero siguro hindi na. I have also tried my luck also. One time, nag-open ng Radio Veritas para mag-train ng mga new broadcasters. Nagpunta pa ako sa Bulacan station ninyo. Pero I was overwhelmed sa dami ng pinipindot doon. Sabi ko, parang hindi ko kakayanin. So I backed out. Pero talagang gusto ko sana maging broadcaster. And especially sa isang religious station like Radio Veritas. Very active si Sister sa gawain. Sa ngayon po, Sister Constancia, ano po ang inyo pong pinagkakaabalahan po sa araw-araw? I don't know kung siguro yung mga FB friends ko, kung may nanonood dyan. During the pandemic, nag-alaga ako ng aking auntie mommy for 5 years, almost 5 years. She was struggling with Alzheimer dementia. Unfortunately, May 16 of this year, she passed on to the next life. She could have been 90 years old, August 26 this year, but then siguro God prefers that she be relieved from all the pains, the struggles and the worries. So she passed on May 16, 2023 this year. At the moment, kasi nga post-pandemic, nag-open ang Radio Veritas ng gate niya for online lectors, lectors for their online masses, or yung 4 masses. And I was lucky enough to be accepted as one of those lectors during the 6 p.m. Sunday Mass. Yun yung pinaka-main service ko to the Lord as of this moment. Bali, Sister, matagal na po kayong nakikinig sa Veritas, aktibo po kayo sa simbahan. Ang tanong ko lang po, Sister, paano po nakatulong ang mga programa po ng Radio Veritas para sa inyong pang-araw-araw na buhay?
long before, dahil nakikinig nga ako, sabi ko nga, baka hindi pa kayo pinapanganak, marami akong natututunan, religious-wise, spiritually-wise, and even yung mga day-to-day information that I needed. Like, for example, nakikinig ako dyan kay Miss Ching Manipol Lanzona. She's a very fiery woman, a mother, a wife, and she's very open and frank about her views about the country and its plight. Kasama din si Father Nono with his comedies and spiritual inputs. Nakikinig din ako kay Miss Angelique Lasso, yung kanyang mga guests na anchor na priests na nagko-contribute din spiritually to my upliftment and to my being inspired all the more. Yung mga tinatalakay nila doon, ginagamit ko ding springboard para doon sa mga Facebook posts ko para makapag-share din ako tungkol sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya. Kay Miss Chichi Robles naman, an A1 broadcaster, a cancer survivor at that, a very strong woman indeed. Yes. Marami din ako natututunan daily doon sa kanyang mga iba-ibang mga guests like si Dr. Cherry Ong Joseph. She was the geriatrician of my Mami Nelly when she was still alive. Tapos, marami siyang sinishare tungkol dun sa kanyang After 50 Academy para humaba ang buhay ng mga senior citizen. Ganon din yung kanyang mga interviews with Miss Boots Anson Roa, a very, very prolific actress and beautiful inside out. Si Miss Butch Estrada na nag-share tungkol sa housekeeping things para makatulong sa mga pag-aayos sa bahay. Si Miss, yung Chef Selena David sa kanyang mga inexpensive, nutritious and delicious menus. Katulong si Father Bong, Ringan, na meron ding sense of humor madalas. So, nakaka-them daily. Tsaka yung Father 911. I like that, especially talaga namang very familiar at talaga namang kilala ni Sister Constancia, no? Ang mga programa, talagang avid kapanalig listener talaga ito ng Radyo Veritas si Sister. Ito po, Sister Constancia, para sa inyo po, ano po ang kahulugan ng buong pusong paglilingkod sa ating Panginoon? Para sa inyo po. Buong puso, by the way, I'm what do you call this? Single for Christ. Single for the Lord, no? Pero I believe ang buong pusong paglilingkod, I can equate it with love. Love is not a feeling, but it's a decision. Once you have decided to receive, to answer the call of the Lord for service, to serve in so many different ways, iba-iba mga ministries, even at your home, even with your community, no turning back ba? Hindi yung medyo masakit lang ang ulo mo, hindi ka na magsiserve. Yung tipong medyo may nakasamaan ka lang ng loob, hindi ka na in the mood mag-serve, something like that. Tapos yung kung sakaling siguro ang layo-layo, madilim na, umuulan pa, hindi ka na magsiserve. That's contrary to being a buong pusong maglilingkod. Maglilingkod ka kahit umuulan, umaaraw, may masakit sa'yo, walang masakit sa'yo, meron kang inaalaga ang tao, pwede mo namang pabantayan sa iba, at kung ano pang mga obstacles there. Basta buo yung puso mo, gusto mo maglingkod kay Lord, alam mo kung ano yung mga priorities mo in life, and your priority, our priority should always be God, our Creator. Amen. Opo, Sister Constancia, matanong ko lang po, no, kamusta po yung nagkaroon po tayo ng lockdown? Paano po kayo nakasurvive sa pagsaserve po? Ano po yung mga adjustment po na ginawa nyo? I'll be honest with you, Pare Koy or Brother Koy, wala akong service sa labas ng bahay, but my service is fully from my Mami Nelly kasi nga may Alzheimer dementia siya. Nagka-COVID pa nga siya ng slight, yung mild lang ba? Yung mild na klase ng COVID. Talagang 24/7 yung pag-aalaga ko sa kanya para lang maiiwas ko siya doon sa COVID. Mapahaba pa yung buhay niya. But then, true to what the book says, it's 5 years talaga from the onset of Alzheimer dementia. Almost
5 years, hindi pa kami umabot ng 5 years kasi November 2018 siya nagkaroon ng vascular Alzheimer dementia. It should be November 2023 kung talagang tutusin na 5 years pero hindi nangyari. Pero ang nangyayari, ang ginagawa namin, palagi kami nakikinig sa Radio Veritas na minsan nakaka-4 kami, nakaka-3 misa, online masses. Siya yung aking sineservisyohan, yung auntie-ma'am. Kasi siya yung nagpalaki sa akin. Naku, napakahirap din pala ng naging adjustment po ninyo, sister, no? Dahil from every day, no, before pandemic na talaga namang lingkod ng simbahan is during pandemic po, yun, no, na kayo po ay naging nag-focus po sa pag-aalaga, ano? At sabi ng pari kasi yung kaibigan ko, even though yung one of the highest forms of service. Tama. Yung mag-serve ka lalo sa kamag-anak mo na may sakit, may pagsanan. Kaya daw dapat lumabas. Kung kaya mo pang lumabas at mag-serve, all the better, di ba? Tama. At nabanggit po ninyo kanina, sister, na kayo po ay napili, ano? Sa, ano po, na maging lector po online? Online. Dito po yun, sa Veritas? Healing Mass sa Veritas every Sunday, 6 p.m. Kailan po yan? During, ano po yun, pandemic? Halos papawala na yung pandemic na yan. Nung nag-open ng gates ang Radio Veritas through the Religious Department headed by Miss Rene Jose. Kasama ko dun sila Ben Napolitano, at sila Jeffrey, sila Rafi, yung mga technicians din, sila Gian, sila Mar, si Roy Mar, si Mark, yung mga kakilala ko na madalas ko nakakasama. Opo. Pero nung sister, nung bago po mag-pandemic, aktibo din po kayo na nagpupunta po sa Kapanalig Day. Minsan-minsan lang, I'll be honest, nagkita tayo once in first attendance ko noon, Camille. Dalaga ka pa noon. Asawa noon. Hindi ko alam kung nakita ko na din si Koy, pero parang lately nakikita ko si Koy. Pero ikaw yung nakita ko noon sa Kapanalig, yung get together natin every first Monday of the month yata yun, di ba? Tapos nag-contribute din ako sa Pledge on Wheel, especially nung hindi pa masyadong malukha yung auntie mami ko kasi talagang medyo pipit na kami dun sa mga medicine niya. They're spending almost 10,000 monthly. Nawala pa nung pandemic, nawala pa yung maliit na commercial space na pinaupahan namin. Pero before that, meron pa, nag-contribute ako monthly sa Pledge on Wheel. Tapos pagka meron ako mga gamit na pwede kong isama sa Veritas pa ba yun? Yung mga segunda mana, pagpadala din ako doon. Tapos pag may mga nasunugan and all, tumatawag din ako. Minsan din nakakapunta din yung mga kumukuha ng mga gamit na pwede ibigay pa. Ayan, medyo puputulin lamang po natin ang kwentuhan kasama si Sister Constancia at kami po ay magbabalik, mga kapanalig. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig Art. Ako po ang inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Okay mga kapanalig, bago po natin balikan ang ating special guest ngayong hapon, si Sister Constancia Angeles live via Zoom. Nako mga kapanalig, nabanggit po kanina ni Sister ang Kapanalig Day. Invite ko na rin din po kayo sa mga kapanalig po natin na nais po magpunta sa ating Kapanalig Day. Ang Kapanalig Day po natin ay ginaganap na po every Saturday, first Saturday of the month. Ang day po nito, next month, ay October 7, araw ng Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At kung ikaw kapanalig ay napakalayo po sa lugar ng Quezon City, wag po kayong mag-alala, wag kang mag-alala kapanalig, dahil live naman po tayong makapanood sa ating Facebook page, DZRV846, at Facebook page ng Kapanalig Community. At may bonus pa, makapanood din po tayo sa ating mga social media accounts, YouTube.
syempre pare ko sa mga makakapunta o makaka-join sa ating Kapanalig Day ay meron tayong mga special Yes. surprise, syempre. At lalo na ngayong October 7 dahil meron po kayong mga inihandang mga sorpresa at mga activities. At syempre, pangungunahan din po yan ni Father Benjo Fajota. Magbibigay po siya sa atin ng spiritual talk. Kaya naman mga kapanalig, para sa iba pang katanungan, maaari po rin yung tawagan ng inyong mga kapanalig coordinators. At sa mga kapanalig naman po na nais po magbigay ng pledge of support sa ating programang Kapanalig Day, magbigay po ng tulong sa foundation ng Radio Veritas, maaari po kayo magpadala kung kayo po ay malayo din po sa inyong mga bangko, mga remittance po. Pwede po kayo magpadala sa ating GCash account. Kung kayo po ay nakatutok sa ating mga social media accounts, sa TV ng Veritas TV, nakikita nyo po sa screen, meron po dyang QR code, pwede nyo pong scan. At sa mga nakatutok naman po sa ating mga talapihitan, i-text nyo lamang po ang mobile number 0998-588-3660. Ulitin ko lang po, kapanalig, 0998-588-3660. Ang account name po ng ating GCash ay Apple and Estrella. Si Ma'am Apple po yung head po ng Kapanalig Community. Tama. At mga kapanalig, huwag po ninyong kalimutan ha, na once po na kayo ay nakapagbigay ng inyong pong pledge of support, ay tanging kapanalig coordinators po ninyo ang inyong i-text o tawagan para po ma-acknowledge po ang inyong pledge of support. At nabigyan po kayo, mapadalhan po kayo ng resibo. Dahil may Tama. importante po ang resibo sa inyo, mga kapanalig. Amen, pare ko. At ayan, balikan na natin si Sister Constancia Angeles para sa ating kwentuhan ngayong hapon. Hello, sister. Nandyan ka po ba? Ayan. Gusto ko nga pala ding batiin si Edison Quirob, yung aking Coordinator. Kapanalig contact person yata, tawag niya doon. Siya yung nakipag-arrange sa akin regarding this guesting dito sa Kapanalig Hour. Okay. Si Sir Mero, medyo personal question lang to, no? Itong tatanong ko po sa inyo. Dahil matagal na po kayong Kapanalig member, nakikinig sa Veritas. Pero po bang pangyayari sa iyong buhay, sister, na masasabi mong hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon sa iyong pagdilingkod or sa kanyang Gagalakan. Marami din. Pero always ang aking guiding principle is God knows best. Kung hindi niya pinahintulutan ng isang bagay, ibig sabihin hindi yun para sa akin at hindi yun makabubuti para sa akin. But then, as a head of president of the Lector Commentator Psalmist before sa aming parokya, parish of Nuestra Señora de Aranzazu, now Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de Aranzazu, nagkaroon kami ng project. It's what we call Dasal sa Ama, which was a meditative concert. We showcased the talents, the multi-talents of our lector commentator psalmists through the help, tutelage of Mr. Joey Suleiman Jr. and his friends. There was a lot of struggles, a lot of obstacles, a lot of difficulties, but then God the Father, who was being honored that year, 1999, was so kind enough to allow us to continue with the showing of our 2-day Dasal sa Ama, meditative concert of the Word of God. We were not just able to showcase our talents or the talents of my people, my lectors, commentators, psalmists, but also we were able to offer something different to God the Father in His year 1999, despite all the obstacles, all the difficulties, and all the hardships. That's just one. Okay, marami pa, pero yun yung nakikita ko na but by the way, sabi nyo kanina, baka meron akong gustong batiin. One of my dancers then and choreographers, Norma Santos Cabrera, is celebrating her birthday now in the USA, September 30. Siguro 29 pa lang sa US, pero she's celebrating it now here in the Philippines with families, online perhaps. So, happy birthday, Ate Ong. Marami pang ibang struggles, like, for a while, after a while, I had to stop serving sa lector commentator sa aming parokya. But then God gave me another chance to serve as lector commentator naman sa Real Monasterio de Santa Clara sa Katipunan. Every Sundays din yun. Despite the distance, and it's Sundays also, Sunday 6 p.m. Family Day supposedly.
God was so good to allow me to still serve, and it became a bonding time for me and my mommy Nelly then, with my brother Joey as our driver, and with my niece Stephanie, and my grandson Sander. Grandson ko yan doon sa kapatid kong si Joey. Then after the pandemic naman, yun nga, God was so good, binigyan pa rin niya ako ng chance na mag-lecture sa Healing Mass naman sa Veritas online. I was very thankful na hindi lang ako nakakapag-serve, nakakapag-mass pa ako ng very solemn dyan sa ating chapel every Sunday. Ayan. Sister, matanong ko lang po, no? Doon during pandemic po, kamusta po yung kalagayan niyo po? What do you mean by kalagayan? Kalagayan physically? Yung sitwasyon sa pag-aalaga. Hirap. Talagang hirap. Kasi yung, in psychology, mayroon sinasabing hypochondriac ako yung gusto ko malinis. Ayoko nang mayroong mga germs and all, walang papasok sa bahay. Hindi pwedeng makita ang mami Nelly ko. Hindi kami pwedeng makipag-usap sa labas, ganyan, without mask and alcohol and all those. Kasi ayoko mahawa nga yung tanda. So, talagang hirap na hirap ako noon yung pagiging hypochondriac ko, tsaka yung kailangang malinis lahat. Ayoko nang may madumi. Hirap na hirap ako noon. Tapos, of course, mahirap tumawag ng doktor. Online din kami. Yung aking geriatrician na si Dr. Jose. Through online din. Hindi mo pwedeng ilabas yung matanda. Ilabas ko man yun, talagang emergency na lang. Pero God knows best talaga. Hindi naman siya nawala due to COVID. After COVID, tsaka pa lang siya nawala. Sister, ito po, buti po na-overcome po ninyo, no? After po ng pangyayari is, tawag dito, naka-move on po kayo. Paano po yung naging proseso po ninyo nun after po mawala? Pwede nyo po bang i-share po sa amin? I'm still in grief. Of course, hindi pa nung mawawala. Wala pa nga 1 year, di ba? Every mansari yata ang tawag ng mga millennials din. Every mansari nung kumatay ng auntie-mami ko, nandun kami sa we call that Paraiso Memorial Park dito sa San Mateo Rizal, offering flowers, candles, and prayers. And every night, meron din kaming altar dito, nandun yung kanyang picture. We offer rosary, or yung meron kaming dasal ng, alam mo yung dasal ng matatanda, may panalangin mo siya. We do that also nightly. Plus, inisip ko na din siguro, hirap na din siya. Kasi I asked her naman before it happened. Sabi ko, hirap ka na ba ma? Kasi, mamin tawag sa kanya. Kasi nga, I'm a person na medyo gusto ko nasa ayos lahat, everything in order. Everything ako yung nagko-control. Siguro, daman niyo din yung gusto ko na may control ako sa mga bagay-bagay. Sabi ko sa kanya, huwag mo kong iiwan kasi wala akong kasama, kausap ko, dinding, ganyan. So for 5 years, kita mo tiniis niya yun para lamang may kasama ako. Pero nung sinabi ko nang, sige, go, kung medyo hirap ka na, tumatango kasi siya, hirap na siya. And she loves me that much also, as much as I love her. Ayaw niya akong iwan. Pero nung pumayag na akong iwan niya ako, siguro talagang pagod na ako. Malis na siya. I understand. I perfectly understand. She's in a better place right now. Tama. And syempre maraming salamat sa iyo, sister, kasi talaga namang napakalakas ng iyong kalooban, para dalhin and magpatuloy sa buhay after that. And if I may also, mahal ko yung pangalan ko kasi yun pangalan ng aking paternal grandmother, Constancia Tansing, kanyang palayo. Pero most of my friends and most of those young people call me Tita Connie, Tita C, Tita Cons, and all that. So if we happen to see each other there sa Veritas, just call me Tita Connie. Huwag lang Tita Constancia. Sige po. Opo. Si Tita Connie na lang. Thank you so much. Oo. Sana may mga natutunan din ng mga tao sa ating pagtatalakayan ngayon. Yes. Tama. And yung mga bata na gusto ding mag-serve, sabi nga ni St. Augustine, late have I loved you because you are here within me, but I tried to find you outside of myself, just in the world, and only to find out that you're inside of me. So yung mga bata, go lang habang bata pa kayo, answer the call, serve God,
Pero of course, you know your priorities. If you're still studying, huwag pabayaan ang studies kasi walang nagsaserve kay Lord na bumabagsak sa pag-aaral, kaya natatanggal sa trabaho. Kasi we understand the best, our priorities, God who is the creator of everything. We should also be the best version of ourselves when we are serving Him. Amen. Tita Connie, meron lang din po akong itatanong, no? Ano naman po ang inyong mensahe sa kapwa na nagdilingkod sa simbahan upang maipalaganap ang salita ng Diyos at mapaayos ang pagdilingkod lalo na sa makabagong panahon po ngayon? Yung mga gustong maglingkod pa rin, kung kaya pa rin ng katawan, kaya pa rin ng boses, kasi minsan makikita mo sa boses kung medyo mas mahina ang health ng tao pagka hindi buo ang boses, something like that. So kung kaya pa namang alagaan ang sarili, pagandahin ang pagbabasa, kung lector, commentator, psalmist ka, pagkanta, it will help a lot in communicating and proclaiming the word of God. Why not? Ngayon may mga may mga what they call this online, pwede ka namang mag-practice na long before. Bawa Sunday yung service, kunin mo na yung readings ng Lunes, basahin mo na araw-araw para talagang ma-absorb mo siya at ma-communicate mo siya at your best to the listening attendees of the Mass, para naman sabi nga ni St. John that Jesus or God may increase and I may decrease. Hindi ikaw yung sentro. Kahit gaano ka pa kaganda, kahit pang Miss Universe ka pa, kung nagbabasa ka doon para sa iyong sarili lang, it's not for the Lord. So hindi siguro magiging katanggap-tanggap yun. Pero kung normal ka lang, tama lang yung itsura mo, hindi ka naman ganun kapangit, hindi ka naman ganun kaganda, normal, regular, be yourself, be the best version of yourself, as I said. Proclaim the word of God to the best of your ability. Be the best version of whatever servant you are doing. Like kung nasa ministry ka ng ushers, nasa ministry ka ng CWN, o kung anong iba pa mga ministry, be the best version of yourself. Tama, amen. Ayan mga kapanalig, medyo puputulin lamang po natin ulit dahil tayo po ay magbabalik. Muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig R. Ako po inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Moncal de la Cruz. Ayan, magandang hapon po sa bagong bukas po lang po ng kanilang mga radyo. Welcome po sa ating programang Kapanalig R. At ang pinag-uusapan po natin ngayong hapon, buong pusong naglilingkod sa Panginoon. At ang ating guest po, si Sister Constancia Angeles. Pero bago po natin tawagin ang ating guest, mga kapanalig, inimbitahan po namin kayo ulit sa ating Kapanalig Day sa October 7, 2023, araw ng Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Meron po kayong mga inihandang sorpresa activities at meron din po tayong spiritual talk. Sa mga kapanalig na hindi nakakapunta ng Monday dahil previously Monday ang ating Kapanalig Day, ngayon po ay talaga namang especially for you ang ginawa ng ating Kapanalig community para lahat ng mga may trabaho ng weekdays, maaari po kayong magpunta sa ating himpilan mula alas 9 hanggang alas 11 ng tanghali. Kaya naman mga kapanalig, kita-kits po, pwede po kayo magdala ng mga pagkain para just in case abutin po kayo ng lunch po dito, meron po kayong inihandang pagkain para po sa inyo. O pwede rin po kayo mag-potluck, no? Para tama. Pwede po kayo mag-share sa ating mga kapanalig members din na nasa iba't ibang lugar din po na nag-a-attend po rito sa ating Kapanalig Day. Saan ang address? Dito po yan sa Veritas Tower 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Kaya naman, kita-kits kapanalig at syempre sa ating mga kapanalig po, nais naman po magbigay ng pledge of support sa ating Radio Veritas Foundation at hindi po makalabas sa kanilang mga bahay. Ang Kapanalig Community po ay maini-launch na Pledge on Wheels para at least hindi na po kayo mahirapan lumabas na inyong mga tahanan. Kontakin nyo lang po ang inyong mga Kapanalig coordinators para kayo po ay ma-schedule at pupuntahan po sa inyong tahanan. Or mag-text po kayo sa mobile number 0998-588
0998-588-3660. Ulitin ko po, kapanalig, 0998-588-3660. At pare ko, balita ko ay may bago kayong freebie item ngayon. Yes, dahil ngayon po ay bare months na mga kapanalig, sa lahat po ng magbibigay ng pledge of support na 1,500, kayo po ay makakatanggap ng Veritas Navidad. Ayan, sa halaga po yan, 1,500. Malaking tulong po ito para po sa ating foundation dito sa Radyo Veritas. At meron din po kami promo mga kapanalig. Kung kayo po ay magpe-pledge, meron po kayong pledge get one or pledge one get one. Ganon. Yari ako kay Ma'am Apple. Ayan, Ayan, screen nyo. Ayan, nakikita ko na ngayon. Ayan. Pag nag-pledge po kayo, makaka-receive po kayo ng isa pa pong Belen. Ayan. Pwede po kayo mamili dyan, mga kapanalig. May Veritas Belen at may Veritas Niño Jesus. O kaya naman, pwede namang yung mismong tatlo na ang kanilang... Medyo, medyo. Oo, nabawi. Nabawi ko na kasi nakita ko sa screen kagad. Yung mga kapanalig, ang promo po nito ay until October 7 lang po. October 7. Ayan. Until Kapanalig Day. Oo. Pero mga kapanalig, pwede nyo nang tatluhin yan, ano? Sa mga hindi nakakolekta ng mga last time, no? Pwede po kayong humabol. Pwede nyo gawing collectibles yan, mga kapanalig. Naku, nakatulong na po kayo sa ating himpilan. Ayan, meron pa kayong collectible items ngayong Kapaskuhan. So, sa mga mag-pledge po ng 1,500, dalawa po ang inyong mauwing Belen. Meron kang Veritas Navidad at meron kang Veritas Belen. Mamimili po kayo dyan kapanalig. Meron pong Veritas Niño Jesus at merong Veritas Belen. Pagpipilian nyo lang po niya kung ano po yung gusto nyo pong free na isa. Yan. Get one. Pledge one, get one. Para sa iba pang detalye, maaari po ninyong tawagan at i-text ang inyong mga kapanalig coordinators. Okay, kaya naman, text na po sa ating GCash account 0998-588-3660. Pwede po kayong mag-scan at kita nyo po sa inyong mga monitor ang QR code po natin sa GCash. At eto na nga po, wag na po nating patagalin. Tawagin na po natin ulit ang ating special guest ngayong hapon, si Sir Constancia Angeles. Yes, hello. I'd like to greet also one of my co-lector commentators on this before sa Señora de Aranzazu Parish Diocese of Antipolo, si Sister Tess Alfonso. Nag-message siya sa messenger. Nanonood siya. Hello po, magandang hapon po. She's also a kapanalig, by the way, along with Sister Binya Adona and Sister Mel Pastor. They are all kapanaligs already. Nga pala, may hahabol ako na mga kapanalig sa lahat po ng mga may kaarawan po ngayong hapon. Gusto lamang po namin kayong batiin ng happy birthday po sa inyong lahat. At sana po, bigyan po kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa iyong kaarawan. Amen. Amen. Ito po, ayan. Habol ko lang kay Sister Constancia kanina, no? Dahil nabanggit po ni Sister yung regarding sa ministry. Sister, kayo po ba ay may kinabibilangan po na ministry sa inyong parokya ngayon? As of now, wala. Kasi nga, pati yung aming DEC, medyo na-stop nitong pandemic. So, hindi pa namin nasisimulan uli. Before, subhead ako, yung pinaka-head ng aming basic ecclesial community, umanaw na din. So, during the pandemic yun, maraming mga kaibigan din kami at mga samahan sa simbahan nang nawala. So, hindi namin alam kung kailan po yun maibabalik. But then, for the moment, yun nga, dito muna ako active sa lector ministry sa Radio Veritas for the time being. Pero siguro, pag medyo naka 1 year na ang mami ko, baka I'll try to seek other ministers here in my parish. Okay. Opo, Sister Tita Connie, may tatanong lang po ako sa inyo. No? Gusto ko pong malaman din po ano naman po ang inyong mensahe sa lahat ng kabataan na patuloy na nagsisilbi sa ating Panginoon at yung mga nais naman po maging bahagi ng ministry ng kanilang parokya. As I've said earlier, siguro medyo nauna ako ng pagsasabi, they should start early. Kasi nga, sabi nga nung ating talinghaga tungkol sa ubasan, mga manggagawa sa ubasan, sabi doon, ang mga nauuna ay nahuhuli at ang mga nahuhuli ay nauuna. But then there was a very nice reflection of Father Cristino Pines na Pines na
nagmisa noong nakaraang linggo. Matthew 1:16a yon, talinghaga ng Ubasan, mga workers sa Ubasan. Kahit daw sabihin ng may mga taong nahuli pero pareho din ng biyaya ang langit, mas masarap din habang maaga tagad ka pa dito sa lupa ay maranasan mo na yung langit kapiling ng Panginoon kaysa dun sa mga last minute say by the bell lamang na nag-serve kayo. So yun yung parang pinakaano ko sa mga kabataan, serve while you're still young, so that your life will be guided also by the Lord, sa inyong pag-aaral, sa inyong pagtatrabaho, sa paghanap ng makakapartner sa buhay, sa inyong pagtataguyod ng pamilya, sa inyong pag-aruga sa inyong mga magulang, mga matatanda na, the Lord will always guide. Tama. Amen. Start young, kumbaga, ano. Ayan, maraming salamat po kay Tita Connie o Sister Constancia Angeles sa inyo pong pag-share po at ating kwentuhan ngayong hapon. May mga nais po ba kayong batiin po bago po matapos ang ating programa? Yun mga miyembro ng aming parokya, sa Señora de Aranzazu Parish, ang aming mga leaders, lay leaders, na talagang napaka-aktibo. Hindi ko nang papangalanan ng isa-isa, baka magkulang ng ating natitira pang oras. Tapos yung aming BEC dito sa St. John, dito sa Gitnang Bayan 2, San Mateo Rizal. Sana magawa na uli natin ang paraan na makapaglibot na ng Mama Mary dito sa ating BEC. At sa aking mga kapamilya, sa aking mga kamag-anak, kaibigan, sa Facebook, kung saan man, sana patnubayan tayo ng Panginoon sa ating sa Panginoon. Kailangan sa ministry in every way we can, sa pagtulong sa mga dukha, sa mga pagtulong sa mga may sakit. Yun ay ministry natin para sa ating Panginoon. Ayan. Muli, maraming salamat po, Tita Connie, sa inyo pong paglalaan po ng oras po sa amin, ano? Anytime, Camille and Coy. Thank you po, Tita Connie, sa pagbibigay po ng panahon sa amin at sa programa po ng Kapanalig. At syempre, sa ating mga Kapanalig members po dito sa Kapanalig Community. At naway makasama po namin kayo face-to-face sa ating Kapanalig Day kapag po kayo ay nagkaroon ng oras po. I won't promise anything, but that's right. Okay. Okay. Thank you. Ayan, thank you so so much. much. God bless both of you. God bless you, Diba? Thank you. At ayan, mga kapanalig, inyo pong narinig at aming nakasama. Yes. Ating nakasama ngayong hapon. Live via Zoom. Live via Zoom. Si Tita Connie, na talaga namang solid and avid listener ng ating himpilan. Yes. At sana mga kapanalig sa mga nakinig ngayon, nanood sa ating Veritas TV, nakinig sa ating mga talapihitan sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sana po marami po kayo natutunan ngayong hapon sa ating programang Kapanalig Hour, lalo na po sa pagbabahagi po ni Tita Connie ngayong hapon. At kung kayo po mga kapanalig ay hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, search lang po ang Kapanalig Community. Pwede pong balikan lahat po ng makaganapan sa ating Kapanalig Community. Andun po ang mga spiritual talk ng ating Kapanalig Day. Hanapin nyo lang po doon. At sa ating Facebook page, sana po makapag-follow din po kayo para laging updated po sa ating mga announcement. Search nyo lang po ang Kapanalig Community. At syempre, i-subscribe nyo rin po ang YouTube channel po ng Veritas PH or Veritas PH Livestream. At sa mga kapanalig natin na nais maging kakwentuhan natin ngayon sa ating programang Kapanalig Hour, maaari po kayong mag-text o makipag-communicate sa inyong kapanalig coordinator kung kayo po ay may nais i-share sa ating programa. Ayan, welcome po kayo sa ating Kapanalig Hour. At sa hindi pa po miyembro ng Kapanalig Community, paano maging miyembro? Napakadali lang po niyan. E-text lamang po ang Yes Kapanalig, full name, postal address, birthday, civil status, parokya, contact numbers, at i-text lamang po sa Smart Network 0998-588-3660. Kung kayo po ay Globe Network naman, 0917-621-1902. At bago po magtapos sa ating programa, pasalamatan po muna natin ating mga kasama ngayong hapon from Tech and PA. Maraming salamat po sa pag-assist po sa programang Kapanaligan. At syempre, kay Ma'am Apple and Estrella na laging nakasubaybay sa ating programa at sa ating mga
gawain sa community. Maraming salamat po. And also sa ating kapanalig coordinators and Brother Edison Kerub and sa ating mga kasamahan po dito sa Veritas. At muli mga kapanalig, Tapos kami na po naman. ay magpapaalam na. Kita-kita po tayo next Saturday. Anniversary po yan ng programa po ng Kapanalig. Wow, ang bilis, First ano? anniversary. 1 year 1 year na po na. tayo, ha. Kaya kita-kits po, may mga sorpresa po kami para sa inyo. At muli, kami po ang inyong lingkod. Ako po si Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpara nyo sa balat ng radyo na nagsasabing anumang pagsubok ang kinaharap mo. Hinga lang ng malalim at sabihing, every gising is a blessing. Sumayin niyo ang katotohanan.